Look around you. The noise, the movement, the freedom. Every step we take in this land, every voice that dares to speak, every dream we chase beneath these skies. These are the fruit of sacrifice a nation once shackled, now walks in liberty bought by pain, by courage, by blood. This is the legacy of our heroes. But before the flag waved proudly in the wind, before the name Filipino echoed with pride, one man dared to ask, how can a nation be free if it doesn't know how it was enslaved? To understand our freedom, we must return to the life of the one who dreamed it. Ito si Teodora Alonso Riolanda, isang edukada, matatag at mapagmahal na ina. Sa kanya nagmana si Rizal ng talino, tapang at dangal. Sa likod ng bawat dakilang anak ay isang inang handang magdusa, alang-alang sa kinabukasan. Si Francisco Mercado, isang tahimik, ngunit matatag na haligi ng tahanan. Isang inquilino, magsasaka at ama na naniwala sa lakas ng edukasyon. Sa kanyang sipag at pananahimik, hinubog niya ang daang tatahakin ni Jose Rizal. Noong 1800s, mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya sa Pilipinas dahil sa Rebolusyong Industrial. Dahil dito, nagsimulang umangat ang mga Pilipinong nasa gitnang antas ng lipunan. Isa sa mga umangat na grupo ay ang mga inquilino o mga nangungupahan ng lupa. Yumaman sila sa pagsasaka. Kasama rito ang pamilya ni Rizal, ang mga Mercado. Pinapakita nito kung paano nagsumikap at umasenso ang pamilya ni Rizal sa paglipas ng panahon. Noong panahon ni Rizal, ang edukasyon ay tila isang simbolo ng mataas na katayuan. Iilan lamang ang nakakapag-aral sa kolehiyo. Karamihan sa kanila ay may dugong Kastila. Ang mga taong ito ay kabilang sa pinakamataas na uri ng lipunan. Peninsulares. Ang pinakamataas na uri ay tinatawag na Peninsulares. Mga purong Kastila na ipinanganak sa mismong lupain ng Espanya. Sila ang may hawak ng kapangyarihan at pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Insulares. Ang mga Insulares o Creoles naman ay ang mga Kastilang isinilang dito sa Pilipinas. Mas mababa ang kanilang kapangyarihan kumpara sa Peninsulares. Mestizo. Ang mga mestizo ay may dugong halo, isang magulang ay dayuhan, habang ang isa ay katutubong Pilipino. Cuentas veces sierte que no me sigas el ritmo mientras camino. Lo siento, peninsulares. Mga katutubong Pilipino at Indio. At sa pinakailalim ng lipunan ay kami, ang mga katutubong Pilipino, na tinawag nilang Indio. Oo, tayo ang pinakamababa sa sarili nating bayan. Tinawag tayong mangmang,
mahina at walang halaga. Yumuyuko tayo, hindi dahil sa paggalang, kung hindi dahil sa takot. Bago naging bayani at alab ng revolusyon, isang simpleng bata muna si Rizal. Sa mga tahimik na umaga sa Kalamba, sa ilalim ng mga punong nagbibigay lilim, unti-unting umuusbong ang diwa ng isang henyo. Ang mga aral ni Leon Monroy, ang mga salitang Latin na pilit niyang binibigkas, ang mga kwentong nagpapanday ng kanyang puso't isipan, mga maliliit na apoy na nagliliyab sa hinaharap. Dito, nagsimula ang lahat. Sa pag-aaral, sa pagtatanong, sa pangarap na palayain ng kanyang bayan. Ito ang unang hakbang ng paglalakbay kung paano naging Rizal, ang Rizal. Maliwanag ng Diyos ay sumasa atin kung tayo tunay na loob sa Panginoon. Ngunit, tandaan ninyo, ang tanong na lumalabas sa hangganan ng pananampalataya ay may tutuloy na pagsuway. Rizal, ano yung mga sinusulat mo? Padre, mga tala lang po ito tungkol sa leksyon kanina. Mag-ingat ka sa iyong mga sinusulat, Rizal. May bigat ang bawat salita. Intendum silentum express liquid. Sa mga pader ng Ateneo, hindi lamang mga aral ang natutunan ni Pepe. Minsan, sa init ng pagkabata, dumadaloy din ang dugo. Isang hamon, isang suntok, isang pagpapatunay na kahit Indyo, hindi siya magpapatalo. Kinagabihan, habang nag-aasikaso si Pepe, may natanggap siyang liham sa kanyang ina. Pepe, anak, huwag kang mag-alala sa akin. Sa awa ng Diyos, lilipas din ang unos na ito. Inakusahan nila akong nanlasing sa sarili ng kapatid. Isang bagay na kailanmay hindi ko magagawa. Hindi ko alam kung kailan ako makakauwi. Pero magpakabait ka at mag-aral ng mabuti. Sa mga sumunod na gabi, sa kanilang tirahan, si Pasiano ay balisa. Hindi mawari ang kanyang mga kinkilos hanggang sa... Kuya Pasiano, bakit parang ang bigat ng loob mo? Kasi, may kailangan malaman. May nangyari sa Cavite. Sa Cavite? Ano pong nangyari sa kanila? Nagkaroon ng isang mutiny. Isang pagkaklas laban sa mga Kastila. Pero di yun yung dahilan ba't ako nababahala. Ang mga paring Gumbursa, Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora. Nakusahan silang may kinalaman sa pagkaklas. Mga pare? Pero, bakit sila? Dahil sila tumutiligsa sa mga pangabuso ng mga praile. Sinama sila kahit walang sapat na dahilan. Pebrero 17, 1872. Tatlong paring Pilipino. Walang armas, walang paglaban. Binitay ng sariling bayan sa utos ng banyagang pamahalaan. Nagsimula na ang apoy. 50 sundalo sa Cavite ang nagalsa. Pinaril, pinatay, at sa likod ng kanilang sigaw, may narinig akong pangalan. Burgos, Gomez, Zamora, tatlong paring mga general.
Darating ang panahon, Jose. At baka ikaw ang maging tinig nilang pinatay. Araw-araw, tiniis ni Rizal ang mabigat na tingin ng mga praile, ang mapanghamak na salita, at ang kawalan ng katarungan sa mismong lugar na dapat ay templo ng karunungan. Hindi naging madali ang kanyang mga taon sa UST. Ngunit sa bawat araw ng pagdurusa, lalong tumibay ang kanyang loob, sapagkat sa ilalim ng pangaalipusta, namulat ang kanyang mata sa katotohanan na ang edukasyon ay hindi sapat kung ang sistema ay bulok. Sa edad na 21, lumisan si Jose Rizal patungong Europa. Bit-bit ang galit, ang tanong at ang panaginip ng isang bayang malaya. Sa Espanya, sa Pransya, sa Alemanya, nakita niya ang mundong hindi niya naranasan sa sarili niyang bayan. Isang mundong may hustisya, talino at pagpapahalaga sa dignidad ng tao. Habang ang kanyang panulat ay tumatalim, mas lalong luminaw sa kanya ang sugat ng inang bayan. At sa kanyang panulat, isinilang ang mga salitang babangon sa katahimikan. Hindi sandata ang una nating panawagan, kundi pagkakaisa. Hindi tayo magtatagumpay kung kanya-kanya ang laban. Kung ang kalaban ay hindi nasagutin ng ating mga salita, sila sagutin na tayo ng dahas. Kaya nga tayo narito upang maganda. Magsama, pag-ingisa ang tinig ng bayan. Ito ang simula ng liga. Hindi lang isang tao, kundi isang adhikari. Reforma, kultura at karapatan. At kung ulihin nila tayo, paano kung malaman nila? Ang bawat pagbabago ay may kabayaran. At akong unang kakaharapin nila. At tatanggapin ko iyon para sa inyo. Kung ikaw ang unang isusuko ng pamahalaan, kami ang magiging huling magpapatahimik sa kanila. Mula sa sulat ni Rizal, alam natin na ang karunungan ay sa data. Pero ngayong dinudurog na tayo, panahon na para gamitin ang tabak! Paano kung mamatay tayo sa treno? Mabuti na mamatay na may dangal, kaysa maging alipin. Ngunit ako hindi pa biyasa sa paggamit ng armas. Ang tabak ay hindi sinusukat sa edad, kundi sa paninindigan. Isang putok lang, Supremo. Simula na ito. Sa ng ilang bayan, ito ang ating sigaw! Punitin ang sadala! Punitin ang sadala! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Galayan! Galayan! Jose Rizal! Sa utos ng Gobernador General, ikaw ay naaresto. Anong kasalanan? Anong basihan? Supersibong aktibidad. Pagsuway sa pamahalaan. Binunanyag ninyo ang lihim ng gobyerno sa mga Indios. Wala akong lihim. Lahat ng sinabi ko ay katotohanan. At kung ang katotohanan ay kasalanan, handa akong maparusahan. Sa gitna ng pagkakadakip ni Rizal sa dapitan, nakilala niya si Josephine. Sila ay nagmahalan at nagkaroon ng anak. Subalit ito ay namatay. Sa huling sandali, si Rizal ay namaalam kay Josephine. Siya ay pupunta sa Cuba. Ngunit, siya ay dinakip ng mga Kastila at dito na nagsimula ang
Ketika cinta datang dan pergi, ku hanya inginkan Lemparin! Abutin! Fuego! Ketika cinta datang dan pergi, ku hanya inginkan dirimu. Walau kau telah silam, ku hanya inginkan dirimu. Walau kau telah silam, ku hanya inginkan dirimu. Coba datang silih berganti, ku dengar kau tetap bermimpi. Semua kan terbiasa jika benar kau meninggalkan aku selamanya. Bangun dan raihlah mimpi-mimpimu yang kau harapkan, yang kau impikan.